Nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Metro Manila Center for Health Development sa lungsod ng Mandaluyong ang mga health worker mula sa mga pribadong ospital upang kalampagin ang gobyerno sa kanilang benepisyo. Isang karaingan ng mga health worker ang kanilang Health Emergency Allowance o HEA, kung saan ay nahihirapan umanong makuha ng mga nasa pribadong ospital. Ang nasabing grupo ng mga health workers ay matagal nang nanawagan sa hindi pa naipapamahagi na allowance para sa COVID-19 healthcare workers at non-healthcare workers. Nagpahayag ang Department of Budget and Management tungkol sa 88.14 billion pesos na budget para sa HEA. 24.19 billion pesos ang nagastos noong 2022, 30.1 billion pesos ang inilabas noong 2023, habang 18.96 billion pesos ang handa na para sa pamamahagi mula noong January 1, 2024. Nauna na ring sinabi ng Department of Health na ang natitirang Health Emergency Allowance ay unti-unting ilalabas sa loob ng 3 taon o pagsapit ng 2026 dahil humigit kumulang 2 milyong healthcare workers ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang emergency allowance sa ilalim ng Public Health Emergency Benefits and Allowance for Healthcare Workers Act of 2022. Ang mga healthcare at non-healthcare worker ay may karapatan sa mga benepisyong nagkakalaga ng 3,000 hanggang 9,000 pesos para sa bawat buwan ng serbisyo, habang ang bansa ay nasa ilalim ng State of Public Health Emergency dahil sa COVID-19. July 2023 nang alisin ang Public Health Emergency. Ipaliwanag kung anong estado ng health emergency allowance natin. Malinaw ang sagot nila, wala daw pong haharap sa atin. Kaya mga kasama, simula ngayong araw na to, babalikan natin ang CHD-NCR. Babalikan natin upang muli kalampagin ang CHD-NCR sa mga susunod na araw. At pinaparako ho namin, mas marami ho kami. Babalik kami! Babalik kami! Babalik kami! Babalik kami! Okay mga kasama, dahil sa pinagpapasapasahan tayo ng dalawang ahensya, yung Department of Budget and Management, ang sinasabi niya, nasa DOH na ang pera. Ano ang paggalaw ni DOH? Nakanganga. Yung mga health workers ng private hospitals na ano na. Yung hanay ng United Private Hospital Union of the Philippines. Kaya, ang sinisigaw natin, sabay tayo mga kasama,
yung nakabinbin na health emergency allowance ng mga health workers. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Dapat ito natanggap pa natin nung panahon ng pandemya. Pero magpasangga ngayon, wala pa rin binibigay ang DOH para sa amin. Nagbibigay sila ng utay-utay. So all in all, that is more than 20, I think, if I'm not mistaken, that is 24 months. Or 25 months. So, 25 months. Kung 25 months, karamihan dito nasa 20 pa, 20 months. So, yung arrears ng DOH, more or less, nasa 20 months pa sa bawat hospitals. Kaya ang pinaka last recourse namin ay puntahan etong opisina mismo ng DOH ng region. Kasi yung mga nandito, obviously, mga na sinasapupan ng DOH and CR, na sila mismo yung responsable sa pagbibigay sana ng bayad sa bawat hospitals dito sa NCR. Sa ngayon, sir, ilan po ang bilang ninyo rito nagpo-protesta? This is composed of 26 hospitals in Metro Manila. So kung mapapansin nyo, mga leaders lang ng bawat hospital sila nandito. Pero, ang ina-assure ko namin sa inyo, babalik kami dito. Kung kinakailangan araw-arawin namin, babalik kami. Kasi lalong mas lumalala, lalong mas, habang tumatagal, lalong mas nalalabuan kami doon sa health emergency allowance na para dapat sa mga health workers. Kasi bakit? From time to time na hinihingi namin kung ano ang nangyari, anong estado ng health emergency allowance para sa mga private health workers. Ang sinasabi ni DBM, nagbaba na siya ng pondo sa DOH. Unfortunately, pautay-utay yung bigay ni DOH sa bawat hospitals namin. So, going back doon sa data na binababa ni DBM para mabayaran yung health emergency allowance ng ating mga health workers, sobra-sobra na pala yung binababa ni DBM para pondohan yung health emergency allowance. So ang masaklap at ang masakit na katotohanan, hindi ito natatanggap ng ating mga health workers. So ang tanong ngayon, ano ang gagawin ng DOH doon sa binabang pondo ni DBM para na dapat intended sa mga health workers natin sa private hospital? And hindi lang yan, even yung mga barangay health workers natin, in fact may gumugulong ng investigation sa DOH. Kasi bakit? Habang tumatagal, lumalabo yung pag-distribute sa health emergency allowance ng ating mga health workers. Maraming paraan para ibigay na ito ng mas mabilis. Una, kung hindi gumagana yung system nyo ng DOH, imbitahin na yung bawat facilities na sila mismo ang magdala para hindi kami umasa dun sa system na create pa. Yun na lang yung paraan na nakikita namin na mas mabilis. And then harapin kami from time to time kung ano ang estado ng health emergency allowance sa mga private health workers. Don Siason po. Siason? Opo. Ano pong designation, sir? Sa UST Hospital po. One of the lead conveners po ng OPAP.